Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinasabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda at tayo po ay papalapit na para sa pagpasok natin sa tinatawag na Semana Santa o mga mahal na araw, at talagang patuloy din o puspusan ang ginagawa ni Jesus na pagtuturo at pagpapakilala sa mga tao kung sino nga ba siya. At sinasabing kapag nakita nyo nang naitaas ang Anak ng Tao, doon kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sinasabi ito ni Jesus hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong maniniwala sa Kanya. Dahil ang naniniwala kay Kristo na siya ang sugo, siya ang Mesiyas, yun lamang ang maliligtas. Para bang sinasabi, inilalatag na sa atin, pero nasa atin pa din ang atin pong magiging kalagayan. At yun nga po, kung tayo'y maniniwala kay Kristo at tatanggapin natin siya, mabubuhay tayo. Hindi tayo mamamatay. Kapag sinabing kamatayan naman, ito yung sa buhay na walang hanggang paghihirap. Kaya sabi dito sa huling bahagi, marami sa mga nakarinig. Hindi lahat, pero marami sa nakarinig ang naniwala sa Kanya. So sa atin po ba, sa ating pagsisimba at pakikinig sa araw-araw na pagpapahayag ng salita ng Diyos, nakikita ba natin o nauunawaan na ba natin ang pagpapakilala ni Kristo sa bawat isa sa atin? Kasi maaring bakit marami ang hindi pa rin naniwala sa Kanya? Dahil ang tingin o ang pagtingin ng mga tao sa Kanya, siya ay isa lamang
tao, siya ay isa lamang anak ng karpentero, siya ay isa lamang ordinaryong tao. Kaya hindi nila matanggap-tanggap ang kanyang pagpapakilala. Pero ganun pa man, sabi nga po, no, hindi magiging kabawasan sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi nagiging kabawasan sa kanyang pagtuturo ang mga taong ayaw kumilala o ayaw tumanggap sa kanya. Pero malaking bagay sa mga taong naniniwala at tumatanggap sa kanya dahil iba yung kagalakan ang naghihintay sa taong naniniwala sa Diyos. Pero ngayon nga, hindi pa natin ito nakikita. Pero mapalad ang isang tao na kahit hindi pa niya nakikita ang mga bagay na sinasabi ni Kristo, pero naniniwala, yan ang isang taong mapalad. At nawa, no, hindi natin pagsisihan ang mga bagay na o mga desisyon na ating pong ginagawa. Maraming tao, magpasa hanggang ngayon, nagdududa pa rin. Maraming tao ang hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maunawaan na bakit si Kristo kailangan ipako sa krus. Bakit si Kristo? Bakit ang Diyos natin nakapako sa krus? Pero nawa po, ang ating pananampalataya, hindi man natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin ang mga sinasabi ni Kristo. Amen. Thank you.